Napapikit si Kay bago muling tinungga ang baso ng alak. Pilit nilulunok ang bigat ng mga salitang binitiwan ng kanyang daddy. Hindi pa rin siya makapaniwala. Gusto nitong magpakasal muli at tuluyang kalimutan ang alaala ng kanyang mami. Wala pang 5 taon na patay ang mami niya. Pero tila ba naka-move on na ang kanyang ama. Ganun-ganun lang. Para bang isang pader ang gumuho sa loob niya. Habang lumalakas ang tama ng alak, mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Paano niya haharapin ang mundong bigla na lang gustong baguhin ng daddy niya? Habang ito'y nakikipagtagpo sa iba't ibang babae, siya naman ay nanatili sa nakaraan. Hindi pa naghihilom ang sugat na iniwan ng pagkawala ng nag-iisang taong tunay na nakaunawa sa kanya. I hate him. I really hate him. Inis niyang tinungga ang huling patak ng alak sa baso. May tama na siya pero hindi pa sapat yun. Kaya naman tumayo siya para pumunta sa bar counter. Pasuray-suray siyang naglakad. Pilit na umiiwas sa mga nagsasayawan sa gitna. Ngunit bago pa siya makarating sa counter, may nabangga siya. Isang matigas na dibdib. Amoy alak at mamahaling pabango. Napaatras siya. Bahagyang nawalan ng balanse. Nang itaas niya ang tingin, tumama ang mga mata niya sa isang lalaking seryosong nakatingin sa kanya. Parang may kung anong inipon na galit o pag-aalala sa likod ng mga mata nito. Miss, ayos ka lang ba? Malamig pero mababa ang boses na tanong nito. Hindi niya alam kung bakit ng mga oras na yon ang gwapo ng lalaki para sa kanya. Tila ba isa itong anghel na bumaba sa lupa? Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, naramdaman niyang lalo siyang nahihilo. Hindi dahil sa tama, kundi dahil sa presensya ng estrangherong bigla na lang humarang sa kanyang daanan. Ang tapang ng pabango nito pero hindi naman iyon masakit sa ilong. Ang sarap pang amuyin. Akmang sasagot na siya nang maramdaman niya ang malamig, bastos na dampi ng isang kamay sa mismong pang-upo niya. Parang biglang naputol ang hininga niya. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi sa hiya, kundi sa galit na umakyat mula sa dibdib hanggang sa kanyang ulo. Ang kapal ng mukha nito. Mabilis siyang umatras. Halos mabuwal sa pagkagulat at bago pa man makapagsalita ang lalaki sa harap niya, umalingaw-ngaw ang boses niya sa pagitan ng malakas na tugtugin. Anong akala mo sa akin? Easy to get? Napalingon ng ilang tao. Kita sa mukha ng lalaking kaharap niya ang pagkabigla pero hindi iyon sapat para mapawi ang panginginig ng mga kamay niya. Agad niyang sinampal ang lalaki. Malakas malutong at sapat para mapaatras ito ng kaunti. Buisit ka! Bastos ka! Hindi siya yung tipo ng babaeng gumagawa ng gulo. Palagi siyang mahinahon, palaging nag-iingat. Pero ngayong gabi, dahil sa tama ng alak at bigat ng kinikim-kim niyang problema, parang nabura lahat yun. Para siyang kinalas sa sarili niyang katawan. Wala nang preno, wala nang pasensya, wala nang kahihiyan. Ganyan ka bang pinalaki ng mga magulang mo? Halos pasigaw niyang dagdag. Kahit nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Nagsimula nang magtinginan ang mga tao. May mga nagbubulungan, may mga hawak ng phone ng iba. Bahagya siyang nawalan ng balanse at napahawak sa lalaking kaharap niya. Tila nakukuryenteng binitiwan niya ito at umatras. Nginisihan siya ng lalaki, yung ngising manyak na lalong nagpainit ng dugo niya. Yun ba ang way mo para mapansin kita, babe? Sabi nito. Sinasadyang lakasan para marinig ng mga tao sa paligid. Parang may kumidlat sa loob ng kanyang ulo. Hindi niya na iniisip, hindi niya na tinatansya. Muli niyang ibinagsak ang palad niya sa pisngi nito. Mas malakas, mas mariin, mas puno ng galit. Sira ulo ka! Wala kang karapatang bastusin ako. Napaatras ang lalaki. Hawak ang pisngi. Halatang hindi makapaniwala na 2 beses siyang sinampal. Pero bago pa ito makaganti ng kahit anong salita, nagsimulang mag-ingay ang mga tao sa bar. Isa-isang lumalapit ang mga tao. May iba pang nag-video. May iba naman na nagpaabot ng, Miss, okay ka lang? May iilan ding babae na hinila siya palayo para safe habang kinukompronta ng ibang lalaki. Hindi nagtagal, dumating ang mga security matapos niyang maikwento ang nangyari. Agad nilang pinalabas at ipinagbawal na makapasok muli ang lalaki sa bar. Halata ang tensyon sa paligid. Marami ang natakot na baka
Maulit sa kanyang ginawa ng lalaki. Kaya may ilan pang customer na kusang lumapit upang siguraduhing ayos lang siya. Nang magpa siyang umuwi, sinamahan siya ng 2 guard at ilang nag-alalang tao palabas. Tahimik silang naglakad hanggang sa labas ng bar na para bang ayaw nilang may mangyaring masama pa sa kanya. Pagdating sa kanto, tinawagan pa ng isa ang taxi para makasigurong makakasakay siya ng ligtas. Pagkapasok niya ng taxi, nakahinga na siya ng maluwag kahit nanginginig pa ang kanyang tuhod. Malinaw sa isip niyang hindi niya kakayaning mag-isa kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa kanya ng gabing yon. Noong makauwi siya, tsaka lamang muling bumalik sa isip niya ang totoong problema. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, doon niya naalala na darating na bukas ang babae ng ama niya at wala siyang choice kundi ang makipagkita rito. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang unti-unting lumiliit ang kanyang mundo. Hindi pa man sila nagkakaharap, alam niya nang magiging mabigat ang relasyon niya dito. Dahil kahit kailan, hindi niya hahayaang palitan ng kahit sino ang mami niya sa kanyang buhay. Wala na rin siyang pakialam kung magiging dahilan ba iyon ang pagpapalaya sa kanya ng kanyang ama. Maaga siyang nagising ng araw na iyon. Mabigat pa ang ulo niya, pero ginising na siya ng kanyang yaya. Kaya naman, napilitan siyang tumayo. "Ma'am, gising na po. Narito na raw ang bisita ninyo. Pinabababa na po kayo ni Sir." Napakunot ang noo niya. Ang aga naman ng babaeng yun. Hindi ba pwedeng lunch naman ito pumunta? Sa inis, hindi na siya nag-ayos, hindi na nagsuklay, hindi na nag-retouch. Basta kinuha na lamang ang robe at bumaba ng nakasimangot. Habang naglalakad pababa ng hagdan, ramdam niyang malamig na hangin mula sa aircon, pati ang unti-unting pag-init ng kanyang ulo. Pagdating niya sa kusina, doon siya tuluyang napatigil. Nadatnan niya ang 2 sa mesa, ang daddy niya at ang bisita nito. Nakaupo ng magkatapat, masayang nag-uusap habang kumakain. Nagtatawanan pa ang mga ito na para bang matagal na silang mag-asawa. At ang kinainisan niya, ni hindi sila napatingin sa kanya, ni hindi man lang nila napansin na nandoon siya. Nakatayo sa gilid, gusot ang buhok at halatang bagong gising. Para siyang extra sa sariling bahay na walang nakakapansin. Noong umupo na siya sa mesa, doon lang siya tuluyang binati ng 2. "Good morning," bati ng babae sa kanya. "You should change, you know," komento ng daddy niya sa kanya. "It's okay," anito habang nakangiti. Ipinakilala siya ng ama sa babae. Agad naman itong ngumiti ng matamis. "This is my daughter. Kay, this is your Auntie Venus." "You're so pretty," puna ng babae sa kanya. Pero alam naman niyang pilit lang ang ngiti at papuri nito. Kaya naman sa halip na tumugon, hinayaan na lamang niyang babait kumain na. Sa bawat kagat niya ng pagkain, pakiramdam niya, unti-unting lumalayo ang mundo niya sa 2. Para bang isa siyang bystander sa sariling hapagkainan. Pilit niyang pinipigilan ng inis at kabalisahan, habang ang 2, tila walang pakialam sa nararamdaman niya. Tila naglalaro ang mga ito sa harap niya. Naglalandian na para bang mag-asawa na at hindi niya maiwasang mapatingin sa kanilang mga muka habang nagsusubuan at nagbubungis-ngisan. Ang tunog ng kanilang halakhak at mga maliliit na pagkalansing ng mga kagamitan ay ang tanging ingay na maririnig sa buong dining room. Gusto na niyang tumayo't umalis pero ayaw din niyang umalis nang walang laman ng sikmura. Hanggang sa bigla na lang napunta ang usapan tungkol sa kasal. Tahimik siyang nakikinig sa simula. Ngunit habang sinasabi ng daddy niya ang mga gusto at plano nito para sa kanila, ramdam niya ang tumitinding pagkairita. Ang bawat salita tila tumutusok sa kanya. Sa halip na manatili sa mesa at tiisin ang pakiramdam ng pagka-out of place, unti-unti siyang napatayo. "Pasensya na po," sabi niya nang may bahagyang nanginginig na tinig. "Lalabas muna ako." Hindi niya hinintay ang tugon ng 2. Ipinikit niya ang mga mata, huminga ng malalim at lumakad palabas. Ayaw niyang marinig pa ang pagpapatuloy ng usapan tungkol sa kasal ng 2. Nagsimula na siyang maglakad palabas ng bahay. Kahit tinawag pa siya ng daddy niya mula sa kusina, hindi niya ito pinansin. Yun nga lang, dahil sa lumulutang ang isip niya, hindi niya namalayan na may nakasalubong na pala siya.
Bigla na lang siyang napahinto nang may makasalubong siyang matangkad na lalaki. Bahagya pa siyang napaatras at agad na nanlaki ang mga mata. Tila tumigil naman ang puso niya sa pagtibok. Hindi makapaniwala ang isip niya. Ang lalaking nasa harap niya ay ang parehong lalaki na nambastos sa kanya sa bar kagabi lang. Ang alaala ng kahihiyan, takot at galit biglang bumalot sa kanya. Parang isang malamig na hangin na dumampi sa balat niya. Mukha namang nagulat din ang lalaki dahil napatigil ito at napatitig sa kanya. Agad na kumulo ang dugo niya. Tiningnan niya ito ng masama. Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Tinulak niya ito sa dibdib. Bakit ka nandito? Sigaw niya sa halos nanginginig ang mga kalamnan. Nagulat ang lalaki sa biglang pag-atake niya. Ngunit hindi rin ito natakot. Tumayo lang ito ng tuwid. Tinitigan siya ng may bahagyang ngiti sa labi. Parang may pinagtatawanan. Hindi mo ba alam na hindi ka dapat naglalakad mag-isa habang tulala? Sagot ng lalaki. Mahinahon ngunit may bahid ng pangaasar. Ang kapal ng mukha mo. Itinaas niya ang kamay para sana sampalin ng lalaki. Nang hawakan siya nito sa braso. Easy there, baby. Jerk! Sigaw niya rito. Hindi niya alam kung bakit, pero marahil ay dahil sa ingay niya, bigla na lang lumabas ang dalawa mula sa loob ng bahay. What's happening here? Naguguluhan na tanong ng dalawa. This! Who the hell is this guy? Nagngingit-ngit ang ngipin niyang tanong. Agad naman na napatingin ang daddy niya sa lalaki bago bumuntong hininga. Agad naman na bumaling si Vinny sa kanya. Okay, he is Pablo, my son. Napakurap-kurap siya. Gusto niyang mabingisan na rinig. Magkahalong gulat at galit ang nararamdaman niya. Hindi nga niya makalimutan ang ginawa nitong kahayupan sa kanya kagabi. Tapos ngayon, ipapakilala pa ito sa kanya bilang anak ng mapapangasawa ng daddy niya. Seriously? Sigaw niya sa mga ito. Hindi maipaliwanag ang sama ng loob na nararamdaman niya. Yes, he is your future brother. Madiin ang boses ng kanyang daddy. Tila ba, ipinapahiwatig nito na wala siyang magagawa kahit pa ayawan niyang lalaki. No! Umiling-iling siya, nasabunutan ng sarili. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o ano. Tiningnan niya ang lalaki at hindi na siya nagulat nang makita itong nakangisi. What's wrong, Kay? Naguguluhan na tanong ng daddy niya sa kanya. Patuloy lang siya sa pag-iling. No, daddy. I can't accept him as my brother. Why not? Tila nang aasar pang tanong ni Pablo. May problema ba? Tila nag-aalalang tanong ni Vinny sa kanya. Tinignan niya ito ng masama. Your son touched my butt last night at the bar. Halatang nagulat si Vinny's. Lalo na ang daddy niya pero wala siyang pakialam. I'm not gonna accept this guy into my family. Sigaw niya sa mga ito. Ramdam niya ang matinding pag-alon ng kanyang dibdib. Nahihirapan na rin siyang huminga dahil sa sobrang galit. We can't talk about this. Pinutol niya ang iba pang sasabihin ni Vinny's. No! Honey, let's just talk about this. Sinamaan niya ng tingin ng kanyang ama. Talk? Are you serious, Dad? Binastos ako ng lalaking to. Nanginginig ang boses na Anya. Pero sa halip na kampihan siya, bumuntong hininga lang ang daddy niya na para bang napapagod na. Sa tindi ng inis at pagkairita niya, hindi niya na kinaya pang manatili sa harap ng mga ito. Walang paalam siyang naglakad paalis. Mabilis ang mga hakbang niya papalabas ng mansyon. Narinig pa niyang kinausap ng daddy niya si Pablo at tinawag siya ni Vinny's pero wala na siyang pakialam. Paglabas niya, huminto siya sa gilid ng kalsada at pumara ng taxi. Habang nasa biyahe, paikot-ikot ang isip niya sa mga nangyari. Tinitingnan niya ang mga ilaw ng lungsod mula sa bintana. Wala siyang pasok sa trabaho pero hindi niya gugustuhin pang manatili sa bahay. Baka si Vinny's pa'y makaya niya pero ang Pablong yun imposible. At wala siyang alam na pupuntahan kung hindi ang isang lugar, ang bahay ng kanyang best friend. Bahala silang mag-happy family sa mansion. Hindi nila siya mapipilit na makisama. What? Tila gustong sampalin ni Kay ang best friend niyang si Mara. Paulit-ulit kasi itong tumatawa mula pa kanina. At habang tumatagal, lalo siyang naiirita. Para bang wala itong pakailam na kumukulo ang dugo niya. Ilang ulit pat halos gusto niya na itong sapakin para lang tumigil. Pero pinigilan niya ang sarili. Pilit na nilulunok ang inis. I think
You've found your match. Tumatawa ang anito sa kanya. Shut up! Inis na sigaw niya rito, pero hindi pa rin ito tumigil. Mas malakas pa ang tawa nito, kaya naman tumayo na siya at naiinis na ito'y tinitigan. Uuwi na ako. Pagkaraan ng ilang segundo, unti-unti ring nawala ang ngiti sa mukha ni Mara. Tumigil ito sa pagtawa at seryosong tumingin sa kanya. Para bang bigla itong nagising sa realidad. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong nito. Mababa ang boses at seryosong seryoso. Sa unang pagkakataon mula pa kanina, ramdam niyang hindi na ito nagbibiro. Napasinghap siya bago nagsalita. Gusto ko talaga na hindi matuloy ang kasal. At isa sa mga naiisip ko, wag na akong umuwi ng mansyon para mag-alala si Daddy, para magpanik siya, para sa unang pagkakataon, maramdaman niya kung paano iniwan at pinabayaan. Napapikit siya sandali, kinakalma ang sarili, pero pagdilat niya ay mas sumeryoso pa ang tingin niya. At isa pa, gusto ko ring sirain ang reputasyon ni Pablo. Gusto ko siyang yurakan para mapagtanto niyang hindi talaga siya nararapat sa buhay namin ni Daddy. Tahimik lang si Mara sa harap niya. Kitang-kita ang pag-aalala at bahagyang pagkabigla sa mukha nito. Halatang hindi nito inasahan na ganun kabigat ang iniipon niyang galit. Sigurado ka ba sa mga yan? Tanong nito, dahan-dahan, parang tinitimbang ang bawat salita. Hindi na yan biro. Kapag ginawa mo yan, baka bumalik sa'yo ang karma. Gagawin ko ang lahat para hindi matuloy ang kasal. Kahit kailan, hindi ako papayag na maging parte sila ng pamilya ko. Hindi ko sila hayaang maging masaya, habang unti-unti nila akong binubura sa litrato. Napaatras ng bahagya si Mara. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ramdam nito ang bigat ng determinasyon niya. Iba na ang apoy sa mga mata ni Kay. Kung yun ang kailangan, gagawin ko. At kahit pa ikasira ko, hindi ako aatras. Noong gabing yon, dumiretso siya sa kanyang kondo. Tahimik lang siya sa biyahe. Mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Parang bawat minutong lumilipas, lalo lang nagpapainit ng galit na kanina pang umaga kumukulo. Pagdating niya sa kondo, ay tila doon lang niya naalala na hindi pa pala siya kumakain. Ang huling kain niya ay ang almusal na pinagsaluhan nila ng daddy niya at ni Vince. Parang otomatiko siyang nakaramdam ng pagod. Dire-diretso siyang naupo sa sofa. Hawak pa rin ang phone niya na walang tigil sa pag-vibrate. Tumatawag na naman ang daddy niya. At tulad ng ginawa niya kaninang umaga, hindi niya iyon sinagot. Pinatay niya agad ang ringtone at inihagis ang telepono sa gilid ng sofa. Hindi pa siya handang makipag-usap. Hindi pa siya handang umuwi. Gusto niya munang maramdaman ng lahat, lalo na ng daddy niya, na hindi siya madaling kontrolin, na kaya niya ring magwala at magalit. Kung inaakala nitong madali lang siyang mauutong palitan ng mami niya, nagkakamali ito. She's freaking 24, not a teenager. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina para sana tapusin ang ilang paperworks. Pero pagpasok pa lang niya sa lobby, napahinto na agad siya. Nandoon si Pablo. Nakaupo sa waiting area, parang walang pakialam, para talagang hinihintay siya. At nang magtama ang mga mata nila, tumayo agad ito at lumapit, para bang karapatan nitong gawin yon. Bakit ka nandito? Singhal niya, halos hindi makapaniwala. Hindi ka umuwi kagabi. Hindi ka rin sumasagot sa tawag ng daddy mo. Huwag mo nga akong sundan dito. Sigaw niya na agad nakapukaw ng atensyon ng ilang empleyado. Umalis ka. Hindi mo pwedeng guluhin ang trabaho ko. Huminga ng malalim si Pablo. Kausapin mo muna ako. Pakiusap nito gamit ang mababang tono. Ayoko! Paulit-ulit ba kitang sasabihan? Lumayas ka! Nang maramdaman niyang nagsisimula ng manood ang mga tao sa paligid nila, lalo siyang nainis. Hindi dahil nahihiya siya, kundi dahil ayaw niyang makita nila siya sa ganoong sitwasyon. It will ruin her reputation. Kung hindi ka aalis, mariin niyang sabi habang nagingit-ngit ang panga. Ipapatawag ko ang guard at ipapadampot kita sa pulis. Napapikit ang lalaki na para bang pinipigilan itong magalit sa kanya. Calm down. Sabi ko umalis ka, di ba? Hindi mo ko mauutugay ng pang-uto nyo kay daddy. Nanginginig na ang mga kalamnan niya at gusto na niyang ipahiya ito ng tuluyan, pero pinigilan niya ang sarili. Pero tila walang pakailam si Pablo sa kanyang galit. Humakbang pa rin ito palapit at doon lalo siyang nagngingit-ngit sa galit. Hindi niya alam
kung dahil ba iyon sa lakas ng boses niya, kaya nagsimula ng magbulungan ng ilang trabahador hanggang sa lumapit na sa kanila ang manager niya. Halatang nagmamadali ito at nalilito sa eksenang dinatnan. Anong nangyayari dito? Tanong ito bago siya tinignan ng nakakunot noo. Ako ang dapat magtatanong yan. Bakit nandito ang lalaking to? Tumitig ang manager niya kay Pablo bago ito tumikhim at nag-ayos ng kwelyo. Parang nahihiya pa ito nang magsalita. Actually, siya kasi ang isa sa mga bagong employee natin. Starting today, dito na siya naka-assign. Parang nabingi siya sa sinabi nito. Napatulala siya at napatitig kay Pablo. Ano? Hindi pwede. Hindi siya pwedeng. Pero ngumiti ang manager. Clueless pa rin ito sa nangyayari. Nakumpleto na po ang requirements niya at nakapirma na rin po ng kontrata sa HR. He is part of our team now. Team natin? Kasama talaga niyang lalaki sa team nila? Parang sumikip ang kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang sentido. Pilit pinapakalma ang sarili habang naririnig ang bulungan ng mga empleyado. Sabihin mo nga sa akin, sinong nag-hire sa lalaking yan? Pinilit niyang kagatin ng ibabang labi. Hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi agad sumagot ang manager. Parang tinitimbang kung sasabihin ba ang totoo o iiwasan ng tanong. Pero nang makita nitong hindi siya nagbibiro, napabuntong hininga na lang ito. Hinire siya ng daddy mo. Sagot nito na siyang nagbigay ng kilabot sa kanya. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa kanyang ulo. Ano? Hindi niya alam kung nagkamali lang ba siya ng dinig o nababalo na ang manager nila. That's impossible! Parang biglang nagsama-sama ang inis niya kagabi. Ang galit sa ama niya. Ang gulo sa kasalat ngayon, ang presensya ng lalaking sinusubukan niyang iwasan pero hindi pala niya kayang gawin. Mukhang sinusubukan talaga siya ng daddy niya. Gusto ba talaga nitong magrebelde siya? Akala ba nito? Mananatili siyang mahinahon sa mga ginagawa nito? Okay, tipid niyang sagot sa lalaki na ikinagulat nito. Mabilis siyang naglakad papalayo. Hindi dahil tinanggap niya na ang pagkatalo niya, kundi dahil nagpasya na siya. Isa lang ang nasa isip niya ngayon. Yun ay ang gamitin ng koneksyon niya at lahat ng nalalaman niya para mawala ito sa kumpanya. Noong hapon na yun, nagkaroon sila ng meeting, kaya naman hinanda niya na ang sarili. Determinado siyang pabagsakin ng bawat ideyang manggagaling kay Pablo. Hindi siya pumasok sa meeting para makipagtulungan. Pumasok siya para hanapan ng butas ng lalaki, para ipaalala rito na wala siyang lugar sa team na yun. Pagkabanggit pa lang ni Pablo ng unang suggestion nito, agad siyang nagtaas ng kilay. Hindi yun feasible. Hindi kakayanin ng timeline. Malamig niyang sambit, pero hindi ito natahimik. May nakaprepare akong alternative timeline. Sagot ni Pablo, sabay abot ng revised chart. Ito ang magiging pacing kung sakaling mag-adjust tayo sa suppliers. Hindi siya nagpatalo. Nginisihan niya ito. Fine, pero paano kung mag-delay ang supplier? Anong contingency plan? Hindi man lang nag-alinlangan ng lalaki. Meron. Sagot nito, sabay punta sa next slide. Dalawa actually. Kung worst case man, hindi tayo babagsak sa budget. Medyo napanganga ang iba sa mesa. Siya, kumiyom lang ang palad. Hindi pa doon natapos. Sa bawat tanong niya, yung tipong dinisenyo niya para mahirapan ito, sinagot siya nito ng diretso, maayos at walang kahit anong pagkapikon. Paano mo na sigurong walang magiging bottleneck? Ipina-review ko sa QA kaninang umaga. Paano kung hindi pumasa sa client? May backup prototype na mas conservative. Hindi ba risky yan? Calculated risk. Nakamodel na. Seryoso nitong tanong bago isa-isang pinakita sa kanyang detalye. At habang tumatagal ang meeting, lalong lumalakas ang bulungan sa mesa. Hindi dahil sa gulo nila, kundi dahil ang akala niya mapapahiya si Pablo. Pero ang nangyari, lalo itong nagmukhang competent, lalo itong nagmukhang handa, na siyang lalo niyang ikinainis. Nang magtama ang mata nila matapos ang isa na namang maayos nitong sagot, bahagya itong umiti. Hindi nangaasar, hindi mayabang, kundi yung tipong tila sinasabi sa kanya ang mga salitang, alam kong sinusubukan mo kong pahirapan, pero hindi ako uurong. At sa sandaling yun, mas lalong sumikip ang kanyang dibdib dahil malinaw sa kanyang lahat na hindi niya ito basta-basta matitibag. Nang gabing yun, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na dapat may gawin ang ama niya sa sitwasyon.
Kailangan niyang makumbinsi itong alisan ng trabaho ang lalaki. Kaya naman, agad niya itong tinawagan, ngunit tinawanan lamang siya ng ama. Daddy, seryoso ko. Kailangan mo siyang paalisin. Hindi siya pwedeng nandito sa team ko. Hindi kami nagkakaintindihan sa trabaho. Ilang segundong natahimik lang ang kabilang linya bago nagsalita ang ama niya. Malinaw ang boses. Alam mo, gusto kong matutunan din ni Pablo ang pagpapatakbo ng kumpanya. Lalo na ngayon na magiging kapatid mo na siya. May karapatan na rin siya sa negosyo. Kailangan niyang maranasan ng lahat. Ang pressures, ang decisions, at ang responsibility. Napalunok siya. Parang bumagsak ang lahat ng kanyang argumento sa mesa. Hindi ba siya naririnig nito? He is not my brother, Dad. Hinding-hindi ko siya tatanggapin bilang kapatid. Isa pa, hindi naman niya ako sinusunod. Hindi yun ang point. Ang point ay matuto ka rin sa kanya. At matututunan niya rin ang totoong mundo ng negosyo. Hindi ko siya kinampihan laban sa iyo. Ginagawa ko lang ang tama para sa kumpanya at sa pamilya. Tahimik siya. Ramdam ang bigat ng pagkadismaya. Hindi lang siya nawala ng suporta. Pakiramdam niya, mas lalong tumataas ang pader na nakapagitan sa kanya at sa kanyang daddy. He is not mommy's son. Sigaw niya bago ibinaba ang tawag. Doon niya naisip na kahit gaano niya subukang pabagsakin si Pablo, may mas malakas pa rin ang kapit ng lalaki sa daddy niya at iyon ang kailangan niyang sirain. Noong sumunod na mga araw, pagpasok niya sa opisina, ramdam niya agad ang kakaibang enerhiya. Namayagpag si Pablo sa bawat pagkakataon. Maayos ang bawat suhestyon nito. Malinaw ang pagpapaliwanag at laging may backup plan na ikinagulat ng team. Habang tinitingnan niya ang mga presentation, napansin niyang halos lahat ng kasama nila pumapabor sa mga ideya ni Pablo. May mga ngumingiti, may pumapansin sa bawat detalye, at may tumango bilang pagsang-ayon. Hindi niya maiwasang maramdaman ng inis na tumitindi sa kanyang dibdib. Sa halip na mahirapan at mabigo ang lalaki, lalo itong lumalakas at nagiging respetado sa mga mata ng tauhan ng kumpanya. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Pilit pinipigil ang galit. Hindi pwede na siyang nakikita nila na laging tama. Hindi sa harap ko. Ngunit kahit gaano siya nagsikap na maghanap ng kahinaan o lapses, wala siyang makita. Perpekto ang timing, perpekto ang sagot, at perpekto ang impresyon ni Pablo. Parang bawat hakbang niya para kontrolin ang sitwasyon na uungusan nito. Dahil sa inis, lumabas siya ng opisina during lunch hour. Nagpa siyang pumunta sa isang coffee shop at tinawagan si Mara. Grabe Mara, hindi mo alam kung gaano siya nakakairita. Lahat ng suggestion niya perfect. Lahat ng tao pabor sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapahiya. Tahimik lamang si Mara sa kabilang linya. Sandali itong natigilan. Paano ngayon yan? Anong plano mo? Sagot ni Mara. May halong tawa. Baka kasi gusto rin talaga niyang ipakita sa'yo kung gaano siya kagaling. Ano yun? Para mo naman sinabing type niya ako. Sigaw niya. Pinipigil ang inis na nararamdaman. Bakit naman gugustuhin ng siraulong yun na ma-impress siya? Hindi niya na alam kung mas nakakapikon ang tagumpay ni Pablo o ang pangaasar ni Mara na halatang alam niyang nag-uudyok sa kanya na lalo pang magalit. Relax ka lang. Isa lang ang naiisip kong paraan para makuha mo ang loob niya. Ano naman? Landiin mo siya. Make him fall for you. Anito na mas lalong nagpainit ng kanyang ulo. Napanganga si Kay sa ideya ng kaibigan. Halatang gusto nitong mainis siya. Hindi nga niya maiwasan na matawa sa kung gaano kababaw o nakakatuwa ang suhestyon nito. Pero sa halip, nag-snap siya sa realidad. Muli itong nagsalita. Alam mo, actually, nag-work nga yun. Bulong nito, parang nag-iingat ang boses. Hindi lang basta-basta pagpapahiya o pagpapabagsak sa kanyang kailangan mo. Kailangan mo lang talagang landiin siya. Paibigin at saktan siya. Napatingin siya sa malayo, parang iniisip ang tamang paraan. Hindi na ito biro. Ang galit at iritasyon niya kay Pablo ay hindi na lang basta normal na reaksyon. Mas malalim na ang galit na nararamdaman niya sa lalaki. But of course, don't fall for him. Babala pa sa kanya ni Mara. Bahagya siyang umisi, hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa posibilidad na maaari niyang makuha talaga ang loob nito. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maganda at sexy siya. May laban kumbaga.
Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nagsimula siyang gumawa ng plano. Unang hakbang ay ang pag-aralan ng ginagawa ni Pablo. Obserbahan ng bawat kilos, bawat salita, bawat desisyon ng lalaki. Anong klaseng tao ito? Anong estilo ng trabaho ang gusto niya? Sa bawat detalyeng na itatala niya, mas lumalalim ang pag-unawa niya sa lalaki. Hindi niya na rin ito kinukontra agad-agad tulad ng dati. Sa halip, naglaan siya ng oras para maintindihan kung ano ang layunin nito sa bawat proyekto, bawat suhestyon, bawat hakbang. Nagsimula silang magkasundo. Hindi man biglaan pero sapat para mapansin ng lahat. Sa bawat meeting, lagi na siyang nagbibigay ng suggestions. Inaalam kung saan siya makakapwesto at kung kailan niya ito pupunahin sa maayos na paraan. Napansin na din iyon ng mga magulang nila na ikinatuwa ng mga ito. Parang iyon lang din ang matagal na nilang hinihintay. Ang makitang nagkakasundo ang dalawang taong balang araw magtutulungan sa iisang negosyo. Tuwing family dinner, hindi nawawala ang ngiti sa mga labi ng kanilang mga magulang at kahit ayaw niyang aminin, mas tahimik ang hapag kapag hindi sila nag-aaway. At si Venice, tila inumpisahan na niyang i-close, hindi dahil bigla siyang naging santo, kundi dahil bahagi ito ng mas malaking plano. Kung gusto niyang magmukhang matured, composed, at in control, kailangan niyang maging mabait kay Venice. Sinimulan niya itong kausapin ng mas mahinahon. Tinutulungan niya itong pumili ng wedding themes, nagre-review ng suppliers, at pati ang mga invitation, pinakailamanan niya na siyang ikinatuwa ng babae. Salamat Kay, hindi ko in-expect na tutulungan mo ko. Sabi nito habang nag-aabot ng swatches ng kulay sa kanya isang gabi. Nagpilit lang siya ng ngiti. All I want for my dad is to be happy. Anya rito. Every detail she touched, every step she helped build, was another part of the chessboard she was setting. Napansin na rin iyon ni Pablo at hindi maikakaila na natutuwa ito sa kanya. Hindi nito akalain na kaya pala nitong magbago ng pananaw sa kanya. Kaya isang gabi, nagkasabay sila sa elevator ay hindi nito maiwasan na magtanong. Okay ka lang ba talaga? Parang iba ka na ngayon. Ngumiti lang siya. Maingat na pinanatili ang composure. Wala naman ako magagawa kung hindi maging supportive sa daddy ko. Gusto ko rin namang maging masaya siya. At kung kasama kayo ni Aunt Winnie sa dahilan ng happiness niya, then fine. Sandaling natahimik si Pablo. Parang nagulat. Hindi nito alam kung paano tatanggapin ang bigla niyang pagiging mahinahon at cooperative. Pero nakita niyang bahagyang pag-relax ng mga balikat nito. Parang may nabuwal na pader sa kanilang pagitan. Salamat. Hindi ko ina-expect na sasabihin mo yan. Napakagat siya ng labi at mabilis nang umiti. Hindi lang alam ni Pablo, pero lahat ng ginagawa niya ay parte ng plano. Huwag kang masyadong ma-surprise. Hindi naman ako masama. Tumawa si Pablo, yung tipong genuine, hindi pilit. Napatitig siya rito ng ilang segundo. Bakit tila ang gwapo ng lalaki sa paningin niya? At dahil naging close na sila sa isa't isa, unti-unti na ring naging madalas ang hangouts nila. Hindi na tulad dati na puro trabaho lang. Ngayon, nagbabanding na sila. Minsan pagkatapos ng meeting, bigla na lang siyang tatanungin ni Pablo, "Gutom ka?" At bago pa man siya makatanggi, nakasakay na sila sa kotse nito. O kaya naman, nasa pila na sa kung anong bagong bukas na restaurant na gusto nitong itry. Mahilig palang kumain ng lalaki at mas mahilig itong maghatak ng kasama. Dapat matikman mo to. Promise, hindi ka magsisisi. Sabi ni Pablo habang inaabot ang isa pang plato sa mesa. Nagtaas kilay lang siya. Ikaw bang may gusto nito o yung chef na crush mo? Tumawa si Pablo bagong umisi. Mas maganda ka pa dun eh. Pero ang mas hindi niya inaasahan ay ang hilig nitong magmotor. Isang gabi, pagkatapos nilang humabol sa coffee run, inabot nito ang isang helmet sa kanya. Tara, night ride tayo. Teka, sa likod ako niyan sasakay. Unless gusto mong ikaw mag-drive. Pangaasar nito habang tinatapik ang upuan. Napairap siya pero kinuha rin ang helmet. Pag nahulog ako dito, ikaw ang sisisihin ko. Hindi ka mahuhulog. Seryoso itong tumingin sa kanya. Humawak ka lang sa akin. At doon, habang sumasampa siya sa likod ng motor, naramdaman niyang parang hindi lang hangin ang humahampas sa kanya, pati ata katotohanan na napapabilis ng lalaki
ang pagtibok ng kanyang puso. Nang umandar ang motor, self-control na lang ang pumipigil sa kanya para hindi humawak ng mahigpit sa lalaki. Hindi niya alam kung adrenaline ba yun, pero alam niyang nagsisimula na silang pumasok sa isang bagay na hindi niya plinano. Hanggang isang gabi, nagyaya si Pablo na lumabas para uminom. At kung bakit ba naman pumayag siya, hindi rin niya alam. Nag-inuman sila sa isang bar na hindi ganoon kaingay, pero sapat para makalimutan nila ang problema sa trabaho. Unay konting kwentuhan at tawanan lang sila. Hanggang sa unti-unting naging malabo ang lahat para siyang lumulutang sa alak, sa pagod at sa presensya ng lalaking matagal niyang kinaiinisan, pero ngayon tila nagiging komportable na siyang kasama. May mga piraso ng gabing hindi niya na maalala ng buo. Ang pagyaya nitong umuwi na, ang paglakad nila palabas at ang kamay ni Pablo na humahawak sa kanya para hindi siya matumba. Pagdilat niya'y maliwanag na. Malamig ang hangin mula sa aircon. Sinubukan niyang tumayo pero napatigil siya dahil sa bigat ng ulo at ang mas nakapagpabagal ng tibok ng puso niya ay ang katotohanan na wala siyang saplot sa ilalim ng kumot at sa tabi niya mahimbing na nakahiga si Pablo, nakatalikod pero malinaw na wala rin itong saplot. Napabalikwas siya, mabilis na hinila ang kumot sa sarili. Nanlalaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Anong nangyari kagabi? Bakit? Sinubukan niyang alalahanin pero puro putol-putol lang ang bumabalik sa kanyang isip. Ang pagyakap niya sa braso nito habang naglalakad, ang pagtawa nila sa kung anong kalokohan, ang pakiramdam ng mainit na palad nito na humahawak sa kanya. Pero wala siyang malino na sagot at bago pa man siya tuluyang lamunin ng kaba, gumalaw si Pablo. Dahan-dahang bumaling ito sa kanya. Nagkamot ng batok at nang magtama ang mga mata nila, parang biglang lumamig ang buong kwarto. Kay, bulong nito, paus pa ang boses. About kagabi, kailangan nating mag-usap. Hysterical na napatayo si Mara sa narinig. Halos mahimatay ito sa kanyang ibinalita. Seriously, kay Catherine? What are you thinking? Hindi ito makapaniwala sa kanyang sinabi. Pero imbis na magpaliwanag, bahagya lang nagkibit balikat si Kay. Tsaka itong inisihan na para bang baliw. Mas magiging madali na ang paglapit ko sa kanya. This is a great chance. Nanatiling nakatulala si Mara, hindi makapagsalita habang unti-unting lumalamig ang paligid o baka siya lang ang nilalamig dahil sa antipasyon na nararamdaman niya. Sigurado ka ba rito? Parang hindi pa rin kumbinsido ang babae. Pinilit nitong iniintindi ang kanyang sinabi kahit nanginginig pa ang mga daliri nito sa gilid ng mesa. Mag-ingat ka, mariin nitong sabi. Tila binabalaan siya sa kung anumang unos na paparating. Baka ma-fall ka sa kanya nang hindi mo namamalayan. Pero hindi siya natinag. In fact, natawa lang siya sa nangyayari. Isang mababa, nakakainis na tawa na parang sinasabing imposibleng mangyari ang lahat ng yun. Yan ang inaabangan ko. Sagot niya, hindi nawawala ang ngisi. Confident siya na kaya niyang i-handle ang lahat. Mas lalo tuloy nag-init ang tenga ni Mara. Hindi malaman kung dahil sa kaba, inis o dahil sa pagkailang nito. Basta, binabalaan kita. Dagdag ng dalaga. Naging mas close pa sila ni Pablo. Halos hindi na namamalayan ni Kay kung paano unti-unti silang naging inseparable. Kapag may plano sa kumpanya kasama siya. Kapag may meeting, minsan siya ang unang pinagsasabihan. At tuwing may kailangan itong bilhin o ayusin, siya ang gusto nitong kasama. Kahit simpleng pag-shopping lang. Naging natural sa kanilang magkasabay kumain, mag-brainstorm at mag-usap ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan sa trabaho. Para bang may sariling mundo silang dalawa na unti-unting nabubuo nang hindi nila napapansin. Kaya naman hindi na nakakapagtaka na ang mga magulang nila tuwing nakikita silang magkasama ay simpleng ngumingiti na lamang. Akala kasi ng lahat, siblings bonding lang ang meron sa kanila. Parang kuya lang ang turing niya sa lalaki at parang bunso naman siya nito. Isang gabi, inimbitahan siya ni Venus na maghapunan sa bahay nito. At dahil inimbitahan din ng babae ang anak, sabay sila roong pumunta. Naroon na rin ang daddy niya na agad siyang hinalikan ng makita. You guys become closer to each other. Bati nito sa kanya. As they should be. Sagot naman ni Venus dito. Napangisi na lang siya. Habang kumakain sila ng steak
at nakikinig sa natural lang ang usapan at tawanan ng mga magulang, ay naramdaman niya ang isang kakaibang bagay, ang marahang pagdampi ng kamay ni Pablo sa legs niya. Maingat, parang sinesekreto, pero sapat para siya'y mapamulagat. Napatingin siya sa lalaki, parang walang nangyayari sa mukha nito. Kalmado, nakikinig sa kwento ni Venice. Tila walang kahit anong ginawa, pero ang kamay nito hindi umaalis. Kay tried to keep her expression neutral, pero ramdam niya ang biglang pag-init ng kanyang pisngi. Hindi niya alam kung iuurong ba ang paa niya o hahayaan na lamang, lalo na at napakaswak ng timing ni Pablo, as if testing her reaction habang nasa harap nila ang mami nito. Para bang isang lihim na laro na silang dalawa lang ang nakakaalam. Kaya naman imbis na magalit, sinakyan niya na lamang si Pablo. Alam niyang napansin iyon ng lalaki dahil napatigil ito at bahagyang napatingin sa kanya. Ramdam niya ang init ng tingin nito. Ang mga mata nitong naglalagablab sa kakaibang pakiramdam. Hindi niya maipaliwanag kung bakit bigla siyang na-excite, pero alam niyang pareho nilang gusto ang nangyayari. Naramdaman niyang paggalaw ng kamay ni Pablo patungo sa paborito nitong lugar. Napahigpit ang hawak niya sa kubyertos at nang marating na iyon ng lalaki, napakagat na lang siya sa labi. Sinubukan niyang manatiling kalmado at pilit na hinihiwa ang steak pero hindi siya makapag-focus. Nagiinit ang pisngi niya at agad iyong napansin ni Venice. "Mainit ba, nak? Parang pinagpapawisan ka." Nag-aalala nitong tanong. Nginitian lang niya ito. Pilit tinatago ang anumang nararamdaman at sinabing okay lang siya. Narinig naman niya ang mahinang tawa ni Pablo, kaya naman sinamaan niya ito ng tingin na siyang pinagsisihan niya dahil mas lalo nitong pinag-igihan ang ginagawa. "Honey, are you sure? You are okay?" Muling tanong ni Venice. Yes, auntie." Nagpilit siya ng ngiti. Matapos ang dinner, lumapit si Pablo sa kanya. "Sama ka sa kwarto ko," sabi nito. Seryoso ang tingin sa kanya. "Mom, we will just talk upstairs." Paalam nito sa kanilang mga magulang. "Yes, sure honey." Lumingon si Venice sa kanya. "Kahit sa bahay, work pa rin?" Hindi niya na ito sinagot. Sumama na lang siya kay Pablo at hinayaan ng mga magulang nila na uminom ng wine sa may teres. Pagpasok sa kwarto ng lalaki, tumigil ito sa gitna at sinenyasan siyang maupo sa kama. "May gusto lang akong pag-usapan," wika ni Pablo habang nakatitig sa kanya na parang hindi niya maintindihan. Nanatili naman siyang tahimik at agad na umupo sa kama, pero hindi pa man siya nakakaupo nang maramdaman niya ang mainit na halik ng lalaki. Although nagulat siya, ay agad din niya itong hinalikan pabalik. Habang nagsisimula ng mag-init ang kanilang tagpo, bigla nilang narinig ang pagkatok sa pinto. "Anak, pagkatapos ninyong mag-usap, let's all have an ice cream, okay?" Boses ni Venice mula sa labas. Pareho silang huminto sa ginagawa, tila nag-aalangan at natatakot na napalingon sa pinto bago sa isa't isa. Hindi nila iyon binuksan. Sa halip, nanatili silang magkatitigan. Ramdam ang bigat ng bawat segundo. Alam nilang balang araw, malalaman din ng mga magulang nila ang ginagawa nila. Pero hindi pa sila handa sa ngayon. Hindi pa pwede hanggat hindi pa niya nagagawa ang gusto niya. Isang gabi, habang natutulog siya sa tabi ng lalaki sa kondo nito, bigla na lang siyang nagising sa hindi niya malaman na dahilan. Pinipilit pa niyang matulog pero wala na talaga. Pinilit na lang niyang bumaluktot at damhin ang lamig ng aircon na nagdadala ng kakaibang tensyon sa silid. Ilang minuto siyang nasa ganoong posisyon nang maramdaman niya ang paggalaw ng lalaki. Dahan-dahan itong bumangon at mabilis na naglakad papuntang banyo. Wala sana siyang balak na sundan. Pero nang tumunog ang phone nito at halos madapa ito sa pag-abot noon, ay nagtaka siya. Tila kasi aatakihin ito sa takot. Nakita pa niyang lumingon ito sa gawin niya. Ngunit dahil madilim, hindi siya nito napansin. Bago sinagot ang tawag, napaisip siya. Sino ang tumawag dito? At ganoon na lamang ang kaba nito. May bahagyang kaba sa dibdib niya habang tahimik niyang pinagmamasdan ng pintuan na bahagyang bumubukas. Kasabay noon ang pagpasok ng malamig na hangin mula sa teres. Lumabas si Pablo at naiwan siyang mag-isa. Nagdesisyon siyang dahan-dahang tumayo sa kama. Pinipilit na hindi magingay.
Mabilis ang tibok ng puso, kumakalabog sa kanyang dibdib, at sa bawat hakbang niya papalapit sa pintuan, parang lalabas na rin ang puso niya sa sobrang frustration. Mula sa likod ng pinto, dahan-dahan siyang nakinig sa usapan. Tahimik ang kondo, maliban sa mahinang tunog ng pag-ikot ng aircon at malalim na hininga niya, ay boses lang ni Pablo ang maririnig. May halong galit ang boses nito habang nakikipag-away sa kabilang linya. Hindi mo naiintindihan. Frustrated ang boses at bahagyang bumabalang ang tono nang pakalmahin ito ng kausap. Sa kabilang linya naman, naririnig niya si Venice. Mahina ngunit matikas ang boses. Galit din ito, ngunit tila kalmado kumpara kay Pablo. Pero kailangan mong gawin. Napakunot siya ng noo. Ano naman ang pinag-aawayan ng mag-ina? Madaling araw pa lang. Ramdam niya ang tensyon sa dalawa kahit nakikinig lang siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpakita o magtanong o manatiling nakatago sa dilim ng pinto. Manatiling pagmasdan ang eksenang unti-unting nagiging mas personal at masakit. Pablo, please. Tila maiiyak na pakiusap ni Venice. No, I'm not gonna do it. I'm tired of this, ma'am. Sigaw ng lalaki pabalik at narinig na lang niya ang pagpatay ng tawag. Halos huminto ang mundo niya. Nagmadali siyang bumalik sa kama ng walang ingay at nagpanggap na natutulog. Napakaraming tanong ang nasa isip niya, pero hindi niya yun masagot at kahit gusto niyang tanungin ang binata, pakiramdam niya, hindi rin ito magsasabi ng totoo. Kinabukasan, umarte siyang walang alam. Pinipilit itago ang mga narinig niya kagabi. Nang bisitahin nilang mga magulang sa mansyon, agad niyang napansin ang kakaibang tensyon sa pagitan ng mag-ina. Halos hindi magpansinan ng dalawa, tila ba naiilang sa bawat isa at bawat salita ay maingat at pilit na ginagawang kaswal. Habang nakaupo sila sa sala, pinagmamasdan niya ang mga maliliit na kilos ng mga ito, ang pag-iwas ng mga mata ng ina, ang bahagyang pagyuko ni Pablo. Ramdam niya ang lamig na hindi maipaliwanag, parang may nakatagong sama ng loob na bumabalot sa kanilang interaksyon. At hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang dahilan. Sa kabila ng ngiti niyang pilit na ipinapakita, alam niyang may hindi maipaliwanag na tensyon sa hangin. Habang nag-aalmusal, pinilit niyang magsimula ng usapan. Nagtanong ng ilang simpleng bagay, ngunit isa o dalawang salita lamang ang naging sagot ng mag-ina. Halos walang ekspresyon sa mukha ng mga ito at bawat sagot tila pinipilit lang. Are you guys gonna celebrate Thanksgiving with me and Dad? Tanong niya sa dalawa. Yeah, of course. Halos sabay lang ang mga ito na sumagot. Maging ang daddy niya, halatang naguguluhan. Paminsan-minsan, tinitingnan nito ang mag-ina na parang nagtataka rin sa kakaibang lamig sa kanilang pakikitungo ng araw na iyon. Habang ang mga mata ni Kay, palihim na humahanap ng paliwanag gamit ang maliliit na conversation na binubuksan niya. Ngunit kahit na anong tanong ang itanong niya, parang may invisible wall na pumipigil sa kanilang mag-open up. Akala ni Kay, alitan lang iyon na mawawala din pagkalipas ng ilang oras o araw. Pero nang dumating na ang araw na mag-try si Venice ng wedding gown at sila ang kasama, ramdam pa rin niya ang kakaibang lamig. Habang naglalakad sila papuntang butik, ramdam niya ang tensyon sa paligid. Nakita niya kung paano ka-uncomfortable si Pablo sa presensya ng mami nito. Ang bahagyang pag-urong nito palayo sa babae, sa bawat hakbang at tipid nitong ngiti tuwing kakausapin niya ito o hihingan ng komento. Ilang minuto pa itong tulala bago sumagot. Maging si Venice, tila may malalim na iniisip. Paminsan-minsan, tinitingnan nito ang lalaki na may halong pag-aalala at hindi maipaliwanag na inis. Ang mga simpleng pag-uusap tungkol sa gown ay nagiging awkward. Ilang beses niya itong tinanong kung gusto ba nito ang style ng isang dress bago sumagot, na siyang nagpakunot ng noo niya. Sobrang tagal na kasi nitong pinaghahandaan ng araw na iyon, pero sa hindi malaman na dahilan, ay hindi niya ito makitang excited. Mas lalo pa siyang nakonsumi nang ipatawag siya ng daddy niya sa opisina nito isang gabi. Alam niyang seryoso iyon dahil hindi nito gustong isama niya si Pablo. Tulala ang daddy niya ng kanyang abutan. Halos wala siyang mabasang ekspresyon mula rito. You need something, Daddy? Nag-aalalang tanong niya. Ilang minuto itong tahimik bago magsalita. Iniisip ko na may nagnanakaw sa kumpanya. Hindi ko lang alam kung sino.
Bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Naistatwa siya sa pagkakatayo niya. Hindi niya alam kung paano sasagot at ramdam niya ang pawis sa kanyang palad. Agad na umandar ang kanyang utak. Nakaw? Sino naman ang gagawa ng ganoon? Silang dalawa lang ng daddy niyang may access sa lahat. But Dad, I want you to keep it a secret for time being. Especially to Pablo. I know you guys are close. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin. Yes, of course Dad. You can count on me. Tulala siya noong sumunod na mga araw. Madalas, nakaupo lang siya sa opisina. Nakatitig sa screen ng kanyang computer pero tila walang laman ang mga mata niya. Miss Kay, okay ka lang ba? Tanong ng isa sa mga katrabaho niya mula sa kabilang mesa. Napalingon siya pero hindi niya agad naintindihan ang sinabi ng babae. Oo, sagot niya. Bagaman ng utak niya, abala sa paulit-ulit na pag-alala sa mga sinabi ng kanyang daddy. May nagnanakaw sa kumpanya at hindi pa nila alam kung sino yun. Nagsimula na ring maapektuhan ang kanyang trabaho. Sa bawat dokumentong ginagawa niya, mali ang halos lahat na ilalagay niya sa maling folder. Nakaligtaan ang ilang detalye. Maging si Pablo na madalas lang dumaan sa mesa niya, napapansin ang pagkabalisa niya. Kay, kailangan mo ba ng tulong? Tanong nito isang umaga, ngunit tulala pa rin siya. Nakatingin sa kanyang kamay. Pakiramdam ay nag-iisa siya sa madilim na lugar at hindi niya kayang lumabas. Isang hapon, habang may tinatapos siyang report, naramdaman ni Kay ang biglang pagkahilo. Dahan-dahang umikot ang kanyang paligid at maging ang mga salita sa screen ng computer, tila naghalo-halo na. Inisip niyang magpahinga na lang muna dahil ilang oras na rin siyang nagtatrabaho kaya naman nag-half day siya. Pero kinabukasan, ganoon ulit ang nangyari. Nagsimula ulit siyang mahilo. Sa takot na baka may malala siyang sakit, mabilis niyang binalita kay Mara ang mga nangyayari. Nagulat na lang siya nang ito'y mapamura. OMG ka girl! Mag-pregnancy test ka na kaya? Napangiwi na lang si Kay at tinawanan ng kaibigan. Ay Mara, hindi ako natutuwa sa iyo sagot niya habang pilit tinatanggal ang takot na nararamdaman niya. Ngunit seryoso pala si Mara. Tinitigan siya nito ng mariin. Tila sinisipat-sipat siya nito. Just do it girl, wala namang mawawala sa'yo. Dahil hindi rin maalis ni Kay ang bagay na iyon, nagdesisyon na siyang bumili ng pregnancy test sa butika. Pagdating sa kondo niya, maingat niyang binuksan ang kahon at sinunod ang lahat ng nakasulat sa instruction. Tahimik ang paligid at halatang kabado siya habang hinihintay ang resulta. Hanggang 2 segundo lang ang lumipas, may 2 guhit na lumitaw. Nanlaki ang mga mata niya. Nabitiwan niyang pregnancy test. Ang bilis ng tibok ng puso niya. 2 linya. Buntis siya. Bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Naupo siya sa kama. Nilukot ang kumot sa paligid at pinikit ang mga mata habang patuloy na dumadagundong ang isip niya sa lahat ng posibilidad. Takot at saya na sabay na pumapasok. Napakalaki ng pagbabagong iyon sa buhay niya. At kahit natatakot siya, gusto niyang harapin iyon ng buong tapang. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang abutin ng phone para tawagan si Pablo. Ilang sandali iyong nagring at nang hindi nito sagutin, mabilis niyang tinext ang lalaki at sinabihan itong pumunta sa kanyang kondo. Halos hating gabi na nang makarating si Pablo sa kanyang kondo. Halata ang pagod dito pero nakangiti pa rin. Kay, you said there's an emergency. Tila naguguluhan itong tanong sa kanya. Mukhang ine-expect ng lalaki na may sakit siya o ano. Ilang segundo niyang tinitigan ng lalaki bago bumuntong hininga. Pablo, gusto ko na sanang ipaalam na sa lahat ng relasyon natin. Bungad niya, bahagyang nanginginig ang tinig. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. At naramdaman ni Kay ang bigat sa dibdib dahil doon. Kay, hindi pa natin kaya ngayon. Sagot ni Pablo. Seryoso itong tumitig sa kanya. We will. I'm pregnant, Pablo. Hindi pwedeng matuloy ang kasal ng mami mo at ng daddy ko. Kita niya ang pinaghalong gulat at pagkalito sa mukha ng lalaki. Kaya naman, agad niyang ipinakita dito ang pregnancy test. We have to tell them. Napalunok si Pablo. Tulala ito sa pregnancy test na hawak niya.
Bahagya namang kumirot ang puso ni Kay dahil sa nakikita. Napakagat-labi siya at napayuko. I see. No, that's not what I mean, baby. Agad siya nitong niyakap. I'm happy. I'm happy that we're having a baby. It just work and stuff keeps, I don't know, but we can make a plan. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at tinitigan. Gusto kong magtiwala ka sa akin. Magagawan natin ang paraan. Pero kailangan mo ring maintindihan. Kailangan nating maging maingat. I will talk to mom first. Natulala siya sa mga mata ni Pablo. Wala siyang nakikitang kahit kaunting alinlangan sa mga mata nito. Kaya naman tumango na lang siya at napangiti naman ito ng bahagya. Sige, magtitiwala ako sa'yo. Sagot niya. Pinipilit na iwaksi ang takot at kabang nararamdaman niya. Matapos yun, nagpaalam na si Pablo sa kanya para asikasuhin ang mami nito. Naiwan naman siyang nakahiga sa kama. Hinahaplos ang tiyan niya. Iniisip ang lahat ng posibleng mangyayari. Ngunit may bagong pag-asa rin na dahan-dahang sumisilip sa kanyang puso. May tiwala siyang gagawa ni Pablo ng paraan ng lahat. Ngunit lumipas ang ilang araw at kahit anong pilit ni Kay na makipag-usap kay Pablo tungkol sa update ng kanilang relasyon, ganoon pa rin ang sitwasyon. Naghahanap daw ito ng tiyempo. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang bigat sa dibdib at unti-unti rin siyang kinakain ng mga tanong sa trabaho, sa bahay, pati sa tuwing magkasama sila. Palaging may bahid ng kaba na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Isang gabi, habang nakaupo sa silid, hawak ang larawan ng kanyang mga magulang at iniisip ang nalalapit ng rehearsal dinner, naisip niyang kailangan niya nang sabihin ng lahat. Hindi na pwede pang magpatumpik-tumpik pa. Dapat nang malaman ng lahat ang kanilang sekreto. Kahit gaano man kahirap o nakakatakot, iniisip niyang magiging reaksyon ng kanilang mga magulang, ang tensyon sa party at ang posibilidad na hindi pagkakaunawaan. Ngunit ramdam niya rin na kung mananatili siyang tahimik, lalo lamang lalala ang sitwasyon at baka mas masira pa ang buhay nilang lahat. Huminga siya ng malalim, inayos ang buhok sa salamin at muling tiningnan ang damit niyang susuotin sa rehearsal dinner. Determinado siyang tawagin si Pablo at planuhin kung paano nila sabay nahaharapin ang katotohanan sa araw na iyon. Pero naisip niyang baka magdahilan na naman ng lalaki sa kanya. Siya na ang gagawa ng paraan. Siya na ang bahala sa lahat. Dumating na rin ang araw ng rehearsal party. Magkasama sila ni Mara sa kanilang table. Tahimik sila dahil pareho silang kinakabahan sa mangyayari. Ito lang kasi ang nakakaalam ng kanyang plano. Maingay at excited ang paligid. Puno ito ng mga bisita at masiglang musika. Gusto niyang hikayatin ng sarili. Handa na siya sa lahat ng mangyayari ngayong gabi. Pumagit na ang kanyang ama sa gitna ng stage at chinek pa ang mikropono kung gumagana. Good evening. Simula pa ng daddy niya. Etong gabing ito ang simula ng lahat. Bagong pamilya, bagong buhay, bagong panimula at bukas. Biglang tumayo si Kay. Hindi niya na makakaya pang marinig ang kasunod na sasabihin ng sarili niyang ama. Ayaw na niyang paasahin pa ito sa love story nilang dalawa ni Venice. Dad, pagputol niya sa moment ng daddy niya. Hindi dapat matuloy ang kasal na to. Dahil buntis ako. At ang ama ay ang soon-to-be stepbrother ko. Lakas loob niyang sabi. Natulala ang lahat. Bumuntong hininga pa siya bago muling maglitanya. Kaya sa ayaw at sa gusto niyo, walang kasal na mangyayari. Dahil kailangan akong panagutan ng anak mo. Anong kalokohan to, Kay? Stop telling lies. Alam kong ayaw mo talaga na mag-asawa pang muli ang daddy mo. But this is too much. Matatag ang tinig ni Venice. Kitang-kita niya sa mukha nito na konting-konti na lang, maghi-hysterical na rin ang babae sa naririnig mula sa kanya. Kunot-noo pa itong nagtanong. Ganyan ka na ba kadesperada? Huwag mong sirain si Pablo. Hindi kayang gawin ng anak ko yan. Lumakad si Kay palapit. These are the proofs. Litrato namin ni Pablo together sa kondo at 2 pregnancy test. Ano pa bang ebidensya ang gusto ninyo? At tumingin pa ito sa stepbrother niya. Ang pag-amin ni Pablo? Isang pagyugyog sa balikat ni Kay ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Malamig ang hangin sa lugar. Ngunit sa pakiramdam niya, tumatagaktak ang pawis niya dahil sa iniisip niyang gawin. Mas madali pala itong isipin kaysa sa gawin. Kay, kanina ka pa tulala.
Desidido ka na ba sa plano mo? Pag-aalalang pagtatanong ni Mara. Para bang mas nautal palalo si Kay. Kinakabahan siya. Hindi nagtagal, nakita na rin niyang umakyat ang daddy niya at si Vinny sa stage. Tumigil ang lahat sa pagkain at pag-uusap. Nakangiti ang daddy niya na tila proud sa nangyayari. Unang nagsalita si Vinny. Nagpasalamat ito sa lahat ng dumalo at sumuporta sa kanilang relasyon. Habang pinagmamasdan nila ang stage, naramdaman niya ang kakaibang halo ng kaba at tuwa. Tila ba bawat salita ni Vinny, diretsong pumapasok sa kanyang puso. Alam niyang matatanggap sila nito, na maiintindihan nila. Ngunit nang inabot na ng babae sa daddy niya ang mic, nawala na ang ngiti ng daddy niya. Sa isang iglap, biglang nag-flash sa malaking screen ng isang slideshow na siyang hindi inaasahan ng sinuman. Isa-isang lumabas ang mga larawan ng mga dokumento, mga resibo at mga bank transactions na malinaw na nagpapakita ng mga pagnanakaw mula sa maliliit na halaga hanggang sa malalaking transfer. Napatigil ang mga bisita. Ang musika at tawanan biglang napalitan ng katahimikan at pagkabigla. Maging siya hindi makapaniwala at napatayo sa kinauupuan niya. Ramdamang mabilis na tibok ng puso niya at lamig na dumadaloy sa buong katawan niya. What? Hindi makapaniwalang bulalas ni Vinny. Tulala ito. Doon sa harap ng lahat, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang kanyang daddy. This is Vinny, my fiancé. Siya rin ang nagnanakaw ng malaking halaga sa kumpanya ko. Dagdag pa nito na lalong nagpagulo sa crowd. Inamin ng daddy niya ang lahat. Ang babae matagal nang nagnanakaw ng pera. At hindi lang milyon ang ninakaw nito, kundi bilyon. I accepted her, thinking I found a new family. Pero ni minsan, hindi ko naisip na ganito palang magiging ganti niya sa amin ng anak ko. Ang mukha ng mga bisita, pinaghalong pagkabigla, takot at pagkadismaya. Si Pablo na kanina nakangiti lang, ngayon ay tila natulala. Sa isang iglap, ang masayang rehearsal party, napalitan ng tensyon, galit at hiwaga. At naroon siya sa gitna, halos hindi makagalaw. Habang pinagmamasdan ang mga pangyayaring hindi niya kailanman inasahan. Nanginginig ang mga kalamnan niya. Ang mga taong nagnanakaw na tinutukoy ng daddy niya ay ang mami ni Pablo. May alam ba dito si Pablo? Kaya ba ayaw ipaalam ni Pablo ang tungkol sa kanila? Dahil makakasira ito sa plano ng mami nito? Now, wala nang kahit anong kasalang magaganap pa. I'm sorry. But you guys can enjoy the party or go home. Sigaw ng matanda. Nagulat ang lahat at nagsimulang magkagulo sa venue. May mga bisitang nagtatakbuhan, may nag-uusap tungkol sa nangyari at ang musika tuluyan ng tinapos. Lumapit si Pablo sa kanya. Napansin na lang niyang hinawakan nito ang kamay niya. Kay, mag-usap tayo. Wika nito sa nanginginig na boses. Ngunit tinulak niya ito palayo. Habang tumutulo ang mga luha niya, galit na galit niya itong dinuro. Magnanakaw ka. Kayong dalawa ng nanay mo. Sigurado ko, malaki ang bahagi mo dito. Huwag ka nang magpakita sa akin. Sigaw niya. Dahilan para sa kanila naman tumingin ang mga bisita. Pero wala siyang pakailam. Wala na siyang pakailam sa kung anong sasabihin ng mga ito. Natigilan naman si Pablo. Hindi makapaniwala sa tindi ng galit at sama ng loob niya. Nagsimula na namang mapuno ng tensyon ng paligid at ang mga mata ng bisita nakatuon lang sa kanila. Tahimik at nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari o kung bakit sila nag-aaway. Kay, agad niyang tinabig ang braso ni Mara bago muling dinuro si Pablo. I don't want to see your face ever again! Sigaw niya rito. Nakita naman niyang tumulo ang luha sa mga mata ng lalaki pero agad siyang umiwas ng tingin. Kay, please listen to me. Wala akong alam sa... Sinungaling ka. Parehas lang kayo ng mami mo. Sinungaling manluloko. Dinuro-duro niya ang lalaki. Imposibleng wala akong alam sa ginagawa ng mami mo, Pablo. We're done. I don't wanna hear any explanation from you ever again. Hindi pa rin nagpatinag si Pablo. Sinubukan siya nitong hawakan. Okay, please. Let me explain. No! And don't you dare to touch me. Kinamumuhian kita. Bahagyang napatigil si Pablo. Napatitig ito sa kanya ng ilang segundo bago tila nahihirapang napayuko. I see. I understand. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo. Tila naman may kung anong kumurot sa puso ni Kay nang makita ang papalayo nitong bulto.
pero agad niyang pinigilan ng sarili. Sakto naman na dumating na rin ang mga pulis. Agad ng mga itong hinuli si Venice na hindi na nakapagsalita at umiyak na lamang. Doon na na-focus ang atensyon ni Pablo, kaya naman naiwan siyang mag-isa. Ang ingay ng gulo, unti-unting napalitan ng katahimikan habang inaalis ang sospek sa lugar. Siya'y nanatiling nakatayo, ramdam pa rin ang matinding pag-ikot ng emosyon sa kanyang dibdib. Galit, takot at lungkot. Kay, agad siyang napalingon sa kanyang daddy. Nakangiti ito habang papalapit sa kanya. Umiyak siyang lumapit dito habang patuloy lamang siya sa pag-iyak. Nanginginig ang mga kamay niya na niyakap ang ama. Daddy, patawarin mo ko. Buntis ako at si Pablo ang ama. Mga manluloko sila. Nakita niyang bahagya itong nagulat. Inaasahan niyang magagalit ang ama niya. Ngunit sa halip na singhalan siya, mahigpit lang siya nitong niyakap. Mas lalo tuloy siyang naiyak. Kay anak ko, mahal kita at alam kong lahat ng ito'y malalampasan natin. Sabi nito, punong-puno ng pagmamahal at pag-unawa. Huwag ka nang umiyak, makakasama yan sa magiging baby mo. Marahan niyang pinakalma ang sarili. Nanatili pa rin siyang nakayakap sa daddy niya nang mapangiti siya ng malungkot. Sa kabila ng kaguluhan at trahedya, naramdaman niya ang isang matibay na suporta. Ang daddy niya, na sa kabila ng lahat, naroroon pa rin para sa kanya. Naging usap-usapan sa buong opisina ang nangyari. Sa bawat sulok, sa pantry, maging sa loob ng elevator, pabulong na binabanggit ang pangalan ni Pablo. Maraming nagulat, hindi makapaniwala. Dahil sa iba ang image nito sa opisina. Walang sino man ang nag-akala na may tinatago pala itong ganoong klaseng lihim. Lalo pang lumaki ang usapan nang lumabas sa balita ang insidente, kumalat sa social media, pinagtalunan sa mga comment section at naging sentro ng chismis sa loob at labas ng kumpanya. At syempre, hindi siya nakaligtas sa mga balitang iyon, lalo ng katotohanan na buntis siya at si Pablo ang ama. May ilan na naawa, may iba na lihim na humahanga sa tapang niyang harapin ang sitwasyon. Ngunit mas marami ang nanlait at humusga. Sa tuwing papasok siya sa opisina, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa bawat galaw niya. 2 linggo ang itinagal ng investigasyon bago tuluyang makulong si Venice. Mabilis itong naging laman ng balita, sa telebisyon, sa social media at maging sa mga usap-usapan ng mga taong walang magawa sa kanilang buhay. Sa bawat headline na makita niya, paulit-ulit na binabalikan ang parehong kwento, parang sugat na ayaw magsara. Ngunit sa kabila ng lahat ng ingay, iisa lang ang katahimikang hindi niya matakasan, si Pablo. Kahit saan siya maghanap, wala siyang makuhang balita tungkol dito. Nanatiling malaya ang lalaki, para bang hindi ito kailanman naging bahagi ng iskandalong yumanig sa kanilang buhay. Maging ang social media presence nito, parang bulang nawala. Hanggang isang gabi, ipinatawag siya ng daddy niya sa opisina nito. Nag-aalangan pa siyang pumasok noong una. May kung anong bigat sa hangin na agad niyang naramdaman kahit nasa labas pa lang siya. Hindi na nagsalita ang daddy niya. Sa halip, iniabot nito ang tablet at ipinakita ang isang larawan, si Pablo. Nanlaki ang mga mata niya habang unti-unting sumikip ang dibdib. Mukhang maayos ang lalaki sa larawan, nakangiti, naka-Amerikana at nakatayo sa harap ng isang gusaling ibang disenyo. Walang bakas ng iskandalong iniwan nito sa Pilipinas. Apparently, nasa Dubai na siya. Panimula ng kanyang daddy. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ipinagpatuloy pa nito ang paliwanag. Co-owner na si Pablo ng isa sa mga fast-growing startup business doon. Napakapit siya sa gilid ng mesa. So that's why he disappeared, ha? Bumuntong hininga ang daddy niya bago muling nagsalita. You should forgive him. Wala ka talagang dapat ikagalit kay Pablo. Siya mismong tumulong para mahuli ang mami niya. Sa kanya nang galing ang ebidensya. Nanlamig ang kanyang mga daliri. What? I'm sorry for telling you this late, pero kung hindi dahil sa kanya, hindi magiging ganoon katibay ang kaso. Hindi ganoon kabilis makukulong si Venice. Nang tanungin niya ang ama kung sigurado ba itong ginawa iyon ng lalaki sa sariling ina, tsaka lang tuluyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang daddy. May pag-aalangan sa mga mata nito na para bang matagal na nitong inililihim
ang katotohanan sa kanya. May inamin si Pablo sa akin at yun ang dahilan kung bakit niya nagawang ibigay ang lahat ng ebidensya. Napakunot ang noo niya. Ano po yun? Huminga ng malalim ang daddy niya bago nagsalita. Hindi niya tunay na ina si Venice. What? Hindi siya makapaniwalang napatitig sa ama. Tumango ang daddy niya sa kanya bago nito sinabi ang nalalaman. Ipinagtapat daw ni Pablo na adopted son lamang siya. Isang katotohanan kumakailan lang din ito nalaman. Kaya naman sa halip na manahimik, pinili ni Pablo na itama ang mali. Ang ibigay sa kanila ang ebidensya. Napapikit siya. Ramdam ang bigat ng revelasyon. Halos hindi na siya matahimik simula nang malaman ng lahat. Bawat alaala, bawat detalye ng nakaraan at bawat galaw ni Pablo paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ngunit kahit ganoon, alam niya rin na hindi niya dapat guluhin ang tahimik ng buhay ng lalaki. Kaya naman, nagpasya na lang siyang ituloy lang ang kanyang buhay. Mabilis na lumipas ang mga linggo. Hanggang isang araw, habang papunta siya sa sasakyan, may narinig siyang tumawag sa kanyang pangalan. Napahinto siya at agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tila huminto rin ang buong paligid. Hindi siya maaaring magkamali. Kilala niya ang boses na yun. Mabilis siyang lumingon at napapikit. Si Pablo. Nilapitan siya nito at agad nang umiti bago mabilis siyang binati. "Kamusta ka na?" Tanong ng lalaki. May halong kaba at pag-aalala sa boses. Napatitig siya sa lalaki. Ilang segundo niyang prinoseso sa utak niya na naroon nga si Pablo sa harap niya. Hanggang sa inaya siya nitong mag-usap ng mas maayos. "Ready ka na bang pakinggan ako?" Nag-aalangang tanong nito. Pumunta sila sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng kalsada. Tahimik ang lugar. Magkahalong bango ng kape at tunog ng maliliit na kubyertos ang kumakatok sa mga tasang nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanilang pag-uusap. Umupo sila sa isang mesa malapit sa bintana at habang hawak ang kanyang mainit na tasa ng kape, sinimula ni Pablo ang paliwanag. "Alam mo," sabi ni Pablo, bahagyang naglakad-lakad ang mga daliri sa ibabaw ng tasa. "Ganun talaga ang ugali ng mami ko. Mahirap siyang pakisamahan minsan at may mga desisyon siyang hindi ko kayang masikmura." Napatingin ito sa kanya. Tahimik lang siyang nakikinig habang ipinagpapatuloy nito ang sinasabi. "Kaya nang maging tayo na at noong mahal na kita, pinili kong gawin ang nararapat. Kahit pa alam kong maaari tayong masira, alam kong mas deserve ninyo ang malaman ng totoo. At mahalaga ang kumpanya sa'yo." Huminga siya ng malalim, pilit inaalis ang galit at sama ng loob na naiipon sa loob ng mga linggong hindi ito kasama. Naalala din niya ang gabing narinig niya itong kaaway ang ina. Marahan niyang inabot ang kamay ng lalaki at saka itong initian. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kabigatan ng sitwasyon na unti-unting nagiging malinaw sa kanya. Isa pa, hindi lang naman si Pablo ang nakagawa ng mali, kundi siya rin. Tumahimik siya sandali. Hinawakan ng tasa ng kape habang pinipilit pakalmahin ang sarili. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagangat ng tingin at tinitigan ng lalaki. "Alam mo," simula niya, medyo nanginginig ang tinig. "Noon, hindi talaga kita gusto. Gusto ko lang na mahalin mo ko para hindi tuluyang matuloy ang kasal nila daddy." Napangiti siya ng malungkot. Pilit pinipigilan ang pag-iyak niya. "Akala ko noon, yun lang ang kailangan kong gawin pero habang tumatagal, unti-unti rin kitang nagugustuhan. Pareho tayo may mali, hindi lang ikaw." Ilang segundong nanatiling tahimik si Pablo. Ngunit ramdam niya ang init ng pagtitig nito sa kanya na tila sinasabi na naiintindihan siya nito. Ang katahimikan sa coffee shop ay nagbigay daan para sa sandaling yun ay mas naramdaman nilang magkaintindihan na sila ngayon, hindi tulad dati. "So, welcome na ulit ako sa buhay mo?" tanong ni Pablo. May halong pag-aalinlangan ng boses. Tumango siya at ngumiti dito. Hindi nila kailangan pang sabihin ang lahat ng salita. Ramdam nila sa isa't isa ang totoo. Mahal pa rin siya nito at ganoon din ang nararamdaman niya. Sa wakas, maaari na siyang magsimula ng panibagong yugto ng buhay nila. Akmang sasabihin niya na kay Pablo ang gender ng baby nila, nang bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Napahawak siya rito't napabuntong hininga. Ramdam niya ang sakit na tila hinahati siya sa dalawa.
Pablo, manganganak na yata ako. Natataranta niyang sambit, halos maiyak sa kirot. Napatingin si Pablo sa kanya. Nanlaki ang mga mata at agad na tumayo, parang hindi makapaniwala sa narinig. Ang mukha nito'y puno ng takot, gulat at frustration. Hindi nito halos alam ang gagawin. Hindi niya napigilan ng mahinang tawa sa halip na magpanik. Parang ikaw pa yatang mahihimatay kaysa sa akin. Umayos ka, ikaw ang tatay nito, uy. Ngunit napahawak lang siya sa ulo ni Pablo bago sumigaw gamit ang pinakamalakas ata nitong boses. Tulong! Naipanganak naman niya ng ligtas ang anak nila ni Pablo. At taliwas sa inaasahan niya, hindi nahimatay ang lalaki sa mismong delivery room. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Pablo sa Pilipinas upang tuluyan na silang magkasama bilang pamilya. Although paminsan-minsan, kinakailangan pa rin ng lalaki na bumalik ng Dubai dahil sa negosyo. Nang mag-anim na buwang gulang ang anak nilang si Paula Stephanie, nagpakasal sila ni Pablo. Hindi na rin nakapagtataka na naging usap-usapan sa bayan ng kanilang kasal. Isang kwentong sinubaybayan ng marami mula sa iskandalo hanggang sa tuluyang pagbuo ng kanilang pamilya. Sa unang anibersaryo ng kanilang kasal, napagdesisyon na nilang manirahan na sa Dubai. Mula noon, ang daddy niya na ang madalas bumisita sa kanila. Dahil hindi rin ito maiwan ng business sa Pilipinas, pero ayaw din namang malayo sa nag-iisa nitong apo. Hindi man naging maganda ang kanilang simula, ay alam ni Kay na masaya na siya sa buhay niya ngayon. Hindi man sila perpekto, pero matatag naman ang kanilang pagsasama.